nagmamaliit pagkakamang sa atin. Bakit po tayo narito ngayon? Yun din po ang aking sinabi doon sa naganap po namin na maisip po about po sa mga bakit po tayo nandito ngayon. Simple lang po mga kababayan. Ako po ay nandito ngayon dahil nakikita ko po ang pangyayari sa ating bansa. Bilang isang vlogger ay sinusunod ko po ang mga tao na walang kakayahan pumunta po sa mga katulad nito at hindi makapagsalita. Bakit kailangan po natin mga kababayan? Tingnan niyo po, ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Sa ating ganito, baka ako naging presidente, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko, ganitong gagawin ko. Pero nasaan ang Pilipinas ngayon? Nasaan ang Pilipinas? Bago dumating ang Pangulong Duterte, nasa third world country tayo. Yes! Yan po ang katotohanan. Nagbago lang ang Pilipinas. Nagbago lang ang Pilipinas, mga kababayan, noong panahon ng Pangulong Duterte. Duterte! 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 Naalala ko pa noon, ang project ng Pangulong Duterte ay build, build, build. Nang dumating ang BBM, travel, travel, bilyon-bilyon halaga ng pera ang nalulustay sa bayan. Na hindi alam kung saan napupunta ang mga perang ito. Nasaan na? Nasaan na? Nasa party! Nasa party siya ngayon! Party, party! Nasa palparan! Paano natin makikita na ating mga leader ay mga plastic, malutang, mapagkunyari? Bakit? Tumingin kayo sa paligid, napakarami po ritong mga homeless. Binihirap po silang makakain. At kung makakain na sila, galing sa kanilang pinaghirapan. Nakakambot na pinagtrabahuan nila para mabuhay. Samantala ng mga buhaya doon sa Congress, isang oras lang, 20 milyones ang nilamo ng mga blago! $732 billion ang program fund. Nasaan na? Nakapunta! Sabi nila, ang mga waray daw ay matatapang. Ako po ay isa pong waray. Masantod ka lang sila ng mga Pangasinan na imagkakita na kayo amin ng mga Ilocano. Mga waray-waray ng mga kaputuan ko, Marientes, maulay na ito pinag-iwalanan. May kaputuan ko nila. Mga Cebuano, siyempre, nagkasalamat tayo na kaninyo mayong gabi kalimutan namin. Grabe, mga kababayan. Ang itong waray ay sasabihin ko sa inyong harapan, ako po ay gawa. Pero bakit ako nandito sa inyong harapan? Dahil isa po akong matapang sa paninindigan. Wala akong pinag-aralan, wala akong kayamanan, pero nalaman ako sa ngalan ng katotohanan at mabuting Panginoon. Huwag tayong mapayag na tuloy-tuloy nilang gahasain ang kaban ng bayan. At hindi nila pinagala ang mga batas na nasa ating bansa. Walang batas! Dahil dito, ang matandang Duterte, kahit mahirapan na maglakad, dinilibot tayo sa buong Pilipinas para ipaalam sa atin na ito ang nangyayari sa ating bansa. Gumising tayo, mga kababayan! Sabi ng ating taps, protect the Constitution. Sabi ni BBM,
sumunod kayo sa batas. Pastor Tinaroy, sumuko ka na, sumunod ka sa batas. Bagat! Sandali lang mga kababayan. Sunod tayo sa batas. Pero, batas ba ang 203 billion na utang nila na dapat nila bayaran ayon sa Supreme Court ay final? Ibig Singapore! Nasaan ang mga bilyones na ito? Bakit nagkaroon ng 26 billion sa DSWD? Aswang! Ngunit to! Peste kayo! Nililingling lang na binyong taong bayan! Nabutol kami! Ginagamit ninyo ang mga ayuda! Huwag niyong turuan ang mga Pilipino maging tamad! Ang pinamumutod niyong ayuda na marami rin nagreklamo dahil hindi tumutugma doon sa mga pinamahan nila. May sabang buntes. Magkano lang ang nakuha niya doon sa 10,000? 1.5. Nasaan yung 8.5? Imbes bigyan ninyo ng isa ang ating mga kababayan. Bigyan ninyo ng paminghe at pag-ibasiban asisto ang Pilipinas. Nililihan po tayo mga kababayan. Lahat po ng mga nanonood ngayon, nakikita nyo, Nabutol kami! nakikita ninyo, wala na po mga mainstream media halos ngayon. Kundi nag-iisa na po ang SC9. Ang SC9 lang po Mamaya, pabalik ko po. ito po mga kababayan. The PNP forces are now confiscating our phones and the POGC. Our CCTVs are destroyed. Help us! Ito po ang nangyayari yun. Aandayin nyo ba ba? Aandayin nyo natin. Mga kababayan, wala tayong pinag-aralan, pero hindi tayo tanga! At lalong hindi tayo banag! Bilang isang magandang Pilipino, manindigan tayo mga kababayan, magpapalakot, isiwalat ang kanilang pagluluto sa bayan. Kung magpapaluto tayo, huwag na tayo makiklamo. Mahala po kayo.